Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Paalang araw po sa bawat isa na laging nakikinig dito sa Tinapay Mula sa Langit. Ito po si Associate Pastor Michelle Pineda ng Queens Robacoor Daughter Church. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y manalangin. Our most precious Heavenly Father, we thank you for your greatness in our life. Salamat sa opportunity na makapag-share ng iyong salita. Sa umagang ito, dalangin ko na ikaw, Holy Spirit, ang siyang manguna sa inyong lingkod at maging sa mga nakikinig. Open our spiritual eyes, ears, and our heart to know you more. This is all my prayer in Jesus' name. Amen. Ang pamagat po ng ating devotion for today ay The Agony of the Exile na makikita sa Deuteronomy 28:64-68 at aki pong babasahin sa NKJV version. Then the Lord will scatter you among all peoples from one end of earth to the other, and there you shall serve other gods which neither you nor your father have known, wood and stone. 65 Among those nations you shall find no rest, nor shall the sole of your foot have a resting place, but there the Lord will give you trembling heart, failing and anguish of soul. Your life shall hang in doubt before you. You shall fear the day and night, and have no assurance of life. In the morning you shall say, oh, that it will evening, and at evening you shall say, oh, that it will morning. Because of the fear of the terrifies your heart, and because of the sight which your eyes see. And the Lord will take you back to Egypt in ship by the way of which I said to you, you shall never see it again, and there you shall be offered for sale your enemies as male and female slave, but no will buy you. Sa Deuteronomy 28:64-68, describe the consequences of disobedience, God's covenant including scattering among nations, worship of foreign gods, and living in constant fear and anxiety. It concludes with prophecy that they will be taken back to Egypt as slave, where they will be offered for sale, but not both. This passage will outlining potential curses for disobedience, also serve as an exhortation of warning. It's a call to actions urging Israel, and by extension any people who follow God, to heed the covenant. At pinapakita din dito ang consequences or disobedience. Ang verse na ito, ang pinaka main point niya is a grim picture of suffering that will result from turning away from God and breaking the covenant. Pinapakita din dito na ang importansya ng covenant at pinapaalalahanan tayo na ang pagpapala ng Diyos ay may kaakibat ng pagsunod. At ang hindi pagsunod or disobedience, mayroon ding negatibong resulta sa bawat sumusunod. Ito rin ay naging warning at silbing babala sa bawat isa kung ano ang mangyayari pag nireject po natin ang guidance and instructions at lalong-lalo na ang power ng Panginoon. Makikita natin sa verse na ito na ang pagkakaroon ng pag-asa at restoration sa mga darating na araw kung tayo ay sumusunod sa mga habilin o mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. So ang Deuteronomy 28:64-68 is not just a list of punishment, it is powerful message urging people to choose obedience and faithfulness to God. The warning of what happens when people turn away from God serves as motivation to choose a better path. Kaya lagi nating tatandaan, sabi nga sa unang Pedro 1:14-15, bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Ang verse na ito ay magsilbing paalala sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa panahon ngayon na marami tayong napapalala
pagdaanan sa ating paligid, sa pamilya man, sa ating paglakad Kristiyano, at sa maging sa buong mundo. Maraming mga tukso na dapat natin mapaglabanan. Muli nating ibabalik kung paano tayo kumilala sa ating Panginoon at tumayo sa kanyang pagtawag sa atin. Bilang ambasador ng Panginoong Hesukristo, dapat makitaan tayo na hindi lang pagiging Christian but then the believer of Christ, at ito ay paninindigan natin hanggang sa dulo at sa pagdating ng ating Panginoon. Nawa itong kanyang salita ay silbing reminder ulit sa bawat isa, lalong-lalo na doon sa mga nanghihina at sa mga maraming temptation o nandoon na sa temptasyon na kanyang nilalakaran, ay magkaroon ng paninindigan at magkaroon ng obedience heart. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, at patuloy nawa makita ng bawat isa o bawat nakikinig ang platform na ito upang patuloy na lubos kang makilala, at sa mga hindi pa nakakilala, nawa ay magamit ang platform na ito at marinig nila ang iyong salita at patuloy na ikaw po ay matanggap. Maraming salamat sa wisdom na pinagkaloob mo, Banal na Espiritu, at sa pagturo sa inyong lingkod, at maging sa mga nakikinig ay naabot po ninyo. Ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan mo lamang, sa inyong bugtong na anak na si Jesus. In Jesus' name, Amen. Muli po, isang mapagpalang araw, at hanggang sa araw ng bukas tayo po'y patuloy na sumabaybay sa programang ito, at lagi po natin tatandaan na ang lahat ng ating natatanggap ay isang pagpapala galing sa ating Panginoong Hesus. Magandang araw po muli. God bless.